Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay June 22, 2026, Lunes ng ika-12 linggo sa karaniwang panahon. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa ikalawang aklat ng mga hari, chapter 17, verses 5 to 8, verses 13 to 15, and verses 18. Noong mga araw na iyon, nilusob ni Haring Salmanasar ng Assyria ang Samaria at 3 taon itong kinubkob. Nang ika-9 na taon ng paghahari ni Osias, ang Samaria ay sinakop ni Haring Salmanasar ng Assyria. Dinala niyang bihag ang mga Israelita at ikinalat sa hala ng Habor o ilog ng Gozon at sa mga lungsod ng Medos. Nangyari ito sa mga Israelita sapagkat nagkasala sila sa Panginoon na nag-alis sa kanila sa Ehipto sa pagpapahirap sa kanila ng Haring Faraon. Sila'y naglingkod sa ibang Diyos at nakiayon sa kaugalian ng mga taong itinaboy ng Panginoon mula sa lupaing sinakop nila. Bukod dito, sumunod sila sa mga kaugaliang itinatag ng mga hari ng Israel. Dahil sa kasamaan nilang ito, ang Israel at ang Huda ay binabalaan ng Panginoon sa pamamagitan ng mga propeta. Ganito ang ipinasabi niya: "Talikdan ninyo ang inyong mga kasamaan at mamuhay ayon sa kautosang ibinigay ko sa inyong mga ninuno sa pamamagitan ng mga propeta." Ngunit hindi nila ito pinansin. Sa halip, nagmatigas sila tulad ng kanilang mga ninuno na hindi nanalig sa Panginoon nilang Diyos. Ipinagwalang bahala nila ang kautusan, ang pakikipagtipan sa Panginoon ng kanilang mga ninuno at ang babala niya sa kanila. Kaya itinaboy silang lahat mula sa kanyang harapan, liban sa lipi ni Huda. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Tayo po ay nagpapatuloy sa ating pagbabasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari at narinig natin sa ating unang pagbasa ngayong araw na ito ang naging bunga o consequences ng patuloy na pagtalikod ng mga Israelita sa kanilang Panginoon, no? Sa kanilang pagiging di tapat. Matapos, dito ay pinaalala sa atin kung paano ginawa ni Jesus ng Panginoon na sila ay ilabas mula sa pagkaalipin sa Ehipto at nang sila ay nasa ibang mga bayan na, mabilis silang makalimot at yung paglapastangan nga sa Diyos na sila ay kung saan sila bansa naroroon, sila ay nakikiayon sa kultura, nakikiayon sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosa. Nakakalimutan nilang manatiling tapat at magpahayag siyempre, no? Magsabuhay ng naaayon sa kanilang minanang pananampalataya. Magandang kaya, no, sabi nga dito, sila ay hinayaan ng Diyos na masakop ng hari ng Assyria at yun, kaya nagiging mahirap, no, ang kanilang pamumuhay. Naisip ko lang, no, magandang paalala ito lalo na sa ating mga Pilipino, sa inyo po na mga nasa abroad. Kung kayo po ay Katoliko, no, minsan nahihirapan kayo, nasasabi ninyo na may mga lugar at bansa na bawal magpahayag ng pananampalatayang Katoliko. Kaya yung iba ay napipilitan na magtago. Pero minsan maganda na rin yung siguro, no, parang kahit patago, sinisikap mong tupdin ang natutunan mo sa pananampalatayang Katoliko. Kung hindi man allowed na magrosaryo in public, sa inyong kwarto, sana ay ginagawa pa rin. Kasi ibang usapin yung
Kapag nasa ibang bansa ka, nasa ibang kultura ka, yun ang gagawin mo. Pag bumalik ka ng Pilipinas, balik ka rin ng Katoliko. Pag bumunta ka sa ibang bansa, kung anong relihiyon, yun din ang isa sa buhay mo. Yeah, parang nagkakaroon tayo ng mga duplicity o yung dual, no, na hindi lang citizenship, pati sa ating religion nagkakaroon tayo ng duality. So hindi kaaya-aya, no. Pero syempre ikaw at ang Diyos lang din naman ang nakakaalam ng pinakadahilan mo. Pero tandaan natin, laging may consequences sa bawat desisyon na ating ginagawa, kasama na dyan sa ating pananampalataya. Kaya nawa, saan man tayo mapunta, saan man tayo mapadpad, sikapin natin na manatiling tapat sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat.